Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong italikuran, harapin mo face to face. Kung hindi ka naman part ng pamilya, dead man na sa mga isyu nila. Huwag ka nang gumatong upang hindi na mas lumala ang sitwasyon. Yan ang payong check na check mula sa Team Pula! Oo naman, walang pakialamanan. Kung wala ka namang ambag dyan, don't create a mess, lalo na kung it's none of your business. Ito mismo ang say namin sa Team Puti! Pero kung meron dapat makialam dahil goal na pag-ayusin ang bawat bangayan, it's no other than Face to Face Harapan! Hindi kompleto ang ating family kung wala ang mga magulang nating ito. Let's welcome our harapang tagapayo. For our peace of mind, ang mga payo niya, yan ay walang iba kundi si Doktora Camille Garcia. Mga pangaral niya ay straight from the heart. It's Dr. Love Brother June Banaan. Alamin ang batas at huwag magpalinlang. Just consult Attorney Lorna Capuna. Sa tuwing pumapagitna siya sa mga away, she always listens and she doesn't judge. Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong italikuran, harapin mo face to face. Sparring sparring, oh, Nakakatakot si sparring. Ate Carol yun nandyan. Nakakatakot ka, baka tumama. Kaya pa, kaya. Alam mo, huwag nyo na bibigyan ng kape ito, ha? Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko! Dahil walang patid, ang Paskong kapatid. Lahat ng masaya. Ayan. Yahoo! Ate Corin, mukhang magiging masaya ang kanyang Pasko. Ang saya, well, so well ready for today. Tara po! Todo yan, go, go! Ang saya hatid ng bawat Lambot, oh! Thank you, Beacon Marketing! It's the brightest, Pasko Pinoy, the best of it. Saan ka naman pa? Anyway, eto na po ang kaso natin ngayong araw. Iritang-irita si Tita dahil sa pamangkin niyang eksenadora. May gano'n na palang salita ngayon. Mahilig sa eksena. Ayon. Siya raw ay inaaway-away at ipinahihiya sa buong barangay. Ang restback naman ng palabang pamangkin, inaakit daw ni Tita ang kanyang ka-live-in. Ang depensa naman ni Tita, ang jowa ni pamangkin ang may pagnanasa sa kanya. Alamin na lang natin kung sino ang totoong nahuhumaling kanino sa malalagkit na titig nakakaakit. Pinatira ka na nga eh. Pinaghinalaan mo pa ako na nilalandi ko asawa mo.
Kapalang mukha mo. Walang iya ka. Na parang nananadya po siya ng aakit po. Kaya yung mga ibang lalaki po nakatingin po talaga sa kanya. Ikaw, Ate Risa, pag magwawalis ka, yuko-yuko lang, huwag kang tutuwad. Ang sagwa tignan eh. Oy, Jenaline! Sobra ka magano sa tita mo! Wawalis ka ni tita mo, kala mo sino ka na, nakikitira ka lang. Ang siguro yung asawa mo, bastos! At heto na ang magjahing nagkasiraan dahil sa lalaki. Napaka-pogi ba ng lalaki yan? Riza at Jeneline, harapan na! Malandita! Malandita! Talaga, oh! Talaga ang landi mo! Ano mo na? Malandita! Paano mo nagpatunayan? Sa eskinita? O talaga? Ang walis, ang tulis. Talaga? Magwawalis na lang. Patunayan mo. Ano? Asawa mo ang lumalandi sa akin, hindi Oy! ako. Ang ganda! Ang ganda mo! Ito talaga, aminado ako, maganda ako. Wala lang akong ipin. Mama! Anong problema? Ma'am, pinapaya niya po ako sa harap ng bahay po namin. Pinagsigawan niya po na daw ako, malandi daw po ako. Na nilalandi ko raw po asawa niya. Hindi naman po totoo yun. Nagwawalis po ako. Siyempre natural, pag nagwalis ka, kailangan mong tumuwad eh. Di tayo kulukot. Natural, doon ako komportable sa short ko Ibang-iba eh. ka! Ibang-iba kang magwalis. Natural, ang init-init. Saan ka makakita? Dapat Diba? Kailangan nag-swimsuit ka na lang. nakapantalon ako. May tanong lang naman. Diba? Makita mo nga Siyempre, magwawalis ka na. Ganyan ka, ganyan. May Diba? kasama kang pindot. Malala ka Kasama na. pindot. Ano, may Eh, sakit malamang ka? Baka hindi ba napuwing. pwede ba May napuwing sakit ka ka lang? pa. Oh, Grabe di ba siyempre naman habang yung nagwawalis ka, nawalis mo, parang wala habang kang may nawalis hangin, siyempre yung alikabok, tatalsik sa mata ko. Eh, siyempre natural, mapupuwing Baka mali ka magwalis, tumatalsik sa mata mo. asawa ko, doon ka Oh? magwawalis, na Talaga? malapit, yung puwet mo. Kita ko Natural. lukot. Alam ko ba, siyempre, ano yun, kalsada yun, pwede naman magwalis, di ba? Oh. Risa, teka muna, gaano katotoo na pag lumabas ka ng CR, nakatapis ka lang? Misa po, ganun po. Pero lagi po ako may dala na rin po ako ng damit. Kasi siyempre, na ano na rin po ako, napaya na po ako Sisiksikan ka talaga. na sinigawan niya po ako sa labas na malandi daw ako eh. Kaya simula na napaya ako, hindi ko na po nagagawa yun. Siyempre, yung babae po ako, nasasaktan din ako. So- Parang dapat naintindihan niya ako. Teka muna, sandali lang. So, kayo ay nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Opo. Okay, tapos, tsahin mo siya? Ako po ang tiyahin nila. Ah, Bali, oo. nanay po nila, ate ko. Bali, pinakabunso po. Pero ko na- parang halos magkaedad na kayo. Hindi po, mas matanda po ako sa kanya. 35 po ako, 31 po siya. At kasal sila. Hindi po, pares po kami, hindi pares kasal. Hindi pa naman kasal. Pwede pa, no? Alam mo, eh. Teka muna, hindi kasal. Kaya Ibig mo pala. sabihin may partner ka din. Opo. Meron po. So, pare-pareho Hindi siya, kayo. hindi siya lumandi doon. Sa asawa ko siya lumalandi. Anong sabi ng asawa mo? Nag-away, alos sa araw-araw na po kami nag-aaway ng asawa ko dahil po sa Sa mga suot mo ginagawa kasi. niya. Dahil sa- Natural, magsusot ako. Doon ako komportable sa mixing short eh. Okay, ano yung pinakamalubhang nangyari? Nagkasabunutan na ba kayo? Munti ka na po, buti inawat lang po kami ng mga kamag-anak po namin. Mhm. So, sigawan. Puro sigawan, murahan. Ay! Basta mga ano pong bagay. At may mga anak kayo doon. Opo, naririnig din po ng mga bata. OMG. Okay, so ilang taon na yung mga anak? Bali, yung anak ko po, meron po akong 8 years old, 9 years old, 10 years old. Tapos yung pinakabata ko po, 16 years old. Anong pinakabata? Ay, pinakamatanda po sa akin, 16. Apat. Bali, 5 po yung anak ko. Huwag ka pag munang dagdagan, pwede? Hindi na po ligate na po. Kaya Tama nga, na. nagpa-ligate na nga po. Kaya ako eh. pala eh, grabe. ligate ka na eh. Oo. Natural Parang ano ka, ligate na ako. Siyempre, ayoko Lande. dumami ang anak eh. Lante. Pero naririnig niya yung mga murahan ninyo, Yes lahat po. ng mga away ninyo. Opo. Ewan ko lang. Ano naman kaya ang sasabihin ni Jeneline? Kanina pa ito, singit ang singit eh. Pagbigyan na natin, ano? Narinig na natin ang panig mo, ang panig naman ni Jeneline at kung bakit siya galit na galit dito sa kanyang tiyahin, abangan sa pagbabalik ng Face to Face Hanapan. Teka muna, sandali lang. Okay, so ngayon, nagkakaselosan. Yan, nagkakahinalaan.
itong dalawa dahil nasa loob sila ng isang bubong pero may mga kanya-kanya namang asawa. So eto na ngayon yung mga makamandag na hinala. Ano naman ang pruweba mo? Sabi nila kailangan may resibo. Ano ang ebidensya na may namamagitan sa kanila? Nakikita ko po sila nag-uusap, pero hindi naman po sila close eh. Nag-uusap lang naman, masama ba yung makipag-usap? Nahuli ko po Natural, siya, yung pamangkin ko pagwawalis siya eh. po, tsaka po Diba? nagsubo po yung asawa ko eh. Na alone, Yung nga, iba po yung ano niya, yung galawan niya. Tapos Okay, so- nakikita lagi yung kuyukot pag nagwawalis. Nag-iskinita yung asawa ko. Habang nagwawalis. Nagdaanan natin eh. Ganon-ganon. Paano? Pagdaanan Kayo natin. kadiri- Gaganon pa po yung Natural. Pag ganon-ganon po. Ate, pag nagwawalis talaga naman yuyuko. Pagdaanan natin. Iba po yung tunanay pagwawalis. Oo, may nagawalis kailangan ba? Nakatihaya ka? Tsaka may pakindat-kindat ka pa, ngiti-ngiti. Ay, kumikindat pa! Nagbibigay, ano Masama? na yun, ibig sabihin na may Pinasama mo na kagad yun ng ngumiti? Paano ba daw tumitig si Riza sa Iba po yung kinakasama titig mo? niya, ang lagkit. Asawa mo ang tumititig sa akin. Talaga ba? Kulang na lang Paano? asawa mo. Paano Hubaran titig? ako. Ay, titig niya. Tamad ka na. Dapat nga magpasalamat kayo eh. Nagpapasalamat Pinupot ko kayo eh. ako. Dapat nga magpasalamat Nakikitira kayo. kami sa inyo. Kung hindi ako naawa sa inyo, hindi ko kayo Oo, kukutin. nagpapasalamat Natural, ako, pero kapit ko kayo bilang maldita ka pamangkin. eh. Importante Mas pala yun. maldita ka. Tanong. Mas Ibang maldita iba ka. ka, iba ka. Ang bait-bait ko sa'yo ng una, tas bandang huli ginaganyan mo Pangalawa, ako. hindi na. Alam mo, Jenny Lynn, tiyahin mo ito ha, kahit Opo. hindi kayo nagkakalayuan sa edad. Pero unang-una sa lahat, tatandaan mo, meron ka ring utang na loob kay tiyahin dahil Opo. ikaw ay Hindi ko po nakikitira. nakikitira, Nakikitira ba siya sa yun. inyo? Opo. Alas na pag lumalabas na po ako sa kalsada, alas na wala na po ako matingin sa mga tao dahil napapahiya po ako. Dahil alam mo, sinasabi ng tao, "Ay, ganyan ka pala ugali mo, malandi ka, ano ka pala, ganyan-ganyan." Siyempre masakit naman din sa akin bilang babae. Sana naman nararamdaman mo bilang babae ka rin. Nararamdaman ko yun, pero Nararamdaman asawa mo ko rin. nagsusumbong. Alam mo, Bakit ka naiiyak, Risa? Siyempre, ang sakit po sa akin eh. Ang sinabi niya sa akin na malandi ako, pokpok ako. Napatunayan niya ba yung naging pokpok ako? Isa lang naman ang isa lang ang nilandi ko, asawa ko lang, wala na ako ibang nilandi. Teka muna, kaninong bahay ba yan? Bali sa bahay po ng asawa ko po. Ay! Sa bahay ng asawa mo. ano naman pala, Jenny Lynn? Tapos, bakit napunta sila sa bahay niyo? Kasi sa kalsada lang po kasi sila katira nun. Siyempre bilang tita, naawa ako sa kanila. Lalo na may mga pamangkin din ako sa kanya. Naaawa naman din ako. Siyempre sa kalsada. Ayoko po makita po na nasa kalsada yung pamangkin ko. Siyempre, naiisip ko naman din, kapatid ko ang nanay nila. Siyempre bilang tita, baka sabihin ng mga ibang tao na, ano ka na, turingan tiyahing ka, wala kang pakialam sa pamangkin mo, nasa kalsada, ikaw Pero nasa kahit bahay na ka. nagmumurahan kayo, ganyan, ginugulo nila yung buhay mo, hindi mo sila pinapalayas? Hindi po, syempre, bilang tita, ayoko pa rin po sila bumalik sa kalsada po kasi naaawa ko. Kita, Jenny Lynn, napakabait ng tiyahin mo. May trabaho ka? Wala po, ha? Ayun ang problema. May trabaho ka? Wala po, housewife. Ayun. Kaya nagtititigan sila hanggang magkainisan sila maghapon. Kung ikaw ba naman ay nagwawalis para sa barangay, di may sweldo ka pa. Sa asawa Di ko. ba, no? nagwawalis. Tsaka hindi kayo nagkikita araw-araw. Di ba? Sabi nila pag parating magkasama, ano yan? Parang nagkakahanapan na ng mali. Sabi nila ha, ewan ko lang. So, eto ngayon, sino ang dapat magpakumbaba at sino talaga ang naglalabis? Pakinggan naman natin ang mga kakampi ng sinasabing ng akit at ang mismong lalaking inakit. Ako, napaka-pogi siguro ng lalaking ito na pinag-aawayan nila. Mr. Suabe. Okay, makikilala na natin si Mr. Suabe sa pagbabalik ng Face to Face. O, eto na, kampihan na tayo ha. Siya ang kapatid ni Jenny Lynn, pero kumakampi sa tiyahing si Risa. O, eto na. Bella, humarap ka na. Walang nga po talaga yan, kapatid ko, walang nga yan. Teka lang. Okay, what happened, Bella? Walang nga po yan sa tita ko. Ha? Walang nga talaga yan sa tita ko.
Bella, bakit? Ba't ka naiiyak? Kasi totoo po na yung asawa niya talaga nanlalandi dito kasi Talaga ba? araw-araw ko Nakita po mo? yung nakikita. Kasi po po, pag madaling araw po kasi, Hindi natutulog? pag madaling araw po kasi, po ako, nagtitinda po ako. Nakikita ko po yung asawa niya. Lagi niya yung tita ko. Talaga ba? Talaga, totoo! Oh. Maldita ka talaga! Oh. Walang ka! Iyang-iya. Tita natin to! Oh? Ginaganon mo! Papasalamat ako. Wala kang iya! Talaga ba? Teka muna, sandali lang. Sa palagay mo ba talagang lumalandi si Risa sa Hindi asawa? po! Yung asawa niya po talaga nag-aano sa Talaga tita ba? ko. Nakikita ko po talaga. Paano nilalandi ng asawa ni Ate Jenny Lynn? Paano? Paano nga? Kasi nag-ano po kami, nagsasabay po kami ni tita kasi siya po nagwawalis. Kaya ako po nagtitinda po ako sa madaling araw. Ngayon po yung asawa niya talaga po Nakita mo? pag nakikita si Tita Risa. Chumitempo po talaga na Talaga? May tiyempo? Anong oras? Tumitsyempo na umuwi. CCTV, alam mo ah. Pag nagdadaanan sila, ano ang ginagawa ng asawa Hindi, niya? yung asawa niya Nagtitinda po ka na talaga. nun, nakita mo pa yung kumikinda po buo? talaga. Tapos nag-ano po siya, kumain ka na ba? Gumagano po kay Tita Risa. Nagtitinda ka na nun, alam mo pa yung buong Totoo kwento. yun. Kakaiba ka ah. Okay, nasasaktan siya para sa kanyang kapatid. O, ito naman ang kakampi naman ni Jenny Lynn. Handa na ba kayo? Eto na! Eto na siya! Okay. Siya ang bukod tanging pinakapogi na sa mundo. Siya ang kinakasama ni Jenny Lynn na inakit daw ng tiyahin niyang si Risa. Enot, humarap ka na. Pogi to. Kahit ako. Maaari. In fairness, may tsura naman pala. Artistahin naman pala Ate Karina. Pwede, Tsura, pwede. may tsura. Magwalis ka dito ngayon, dito pakita yung pagwawalis mo. Okay, Enot, ano ang sitwasyon talaga? Dahil sa tuwing umaga po, lalabas po ako. Laging nagwawalis yan. Araw-araw po. Lagi niyang ginagawa yun. Nagwawalis siya, kita ko yukot. Lagi kita po ko yukot niya, magwawalis siya. Natural. Alam niya may tao. Alam niya po may tao, di pa siya magwawalis. Ipapakita niya po sa akin yung kuyukot niya. Ipapansin, nagpapakita naman po. ka. Nasa sa iyo kung ano ka. So, may trabaho ka ba? Nagtatricycle po. Tricycle. Ano yan? Tricycle mo? Boundary ka lang? Boundary lang po. Boundary, magkano kinikita? Mga 500 po. Sa isang araw? Opo. Kita mo na yon. Da- Laki-laki rin, ha? O, hindi nyo ba kayang magrenta para makabukod na kayo? Hindi pa po kasi Taga saan kayo? Anong syudad? sa Tambuntin po. Saan nga yun? Sa may Manila po. Maynila. Okay. Sino ang mas matimbang, ang kadugo o ang karugtong ng puso? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, Okay, so sino daw ang mas matimbang, ang kadugo o ang karugtong ng puso? Well, maliban doon, saan ba tayo magsisimula at magtatapos dito? Tingnan natin ang masasabi ng mga sausawero sa puti. Yes. Para sa akin ho, sana unawain natin ang bawat isa kasi magkamag-anak kayo eh. Tiyahin mo siya, nakatira ka sa kanya. Hindi mo ba naisip baka yung asawa mo nagsisinungaling lang, gumagawa ng paraan. Ikaw ba naman kasama ka sa bahay, tiyahin mo? Payag ka ba na nasa bahay niyo mismo, magkakalat siya, gagawa siya ng na patuloy yung asawa mo? May asawa rin siya eh. At saka iwasan niya alisin mo yung galit sa puso mo. Kasi yan ang umiiral sa'yo. Punong-puno ka ng galit at buot. Kaya, sana magdasal kayo. Lagi niyo ipanalangin yung mga problema niyo. Kasi, ikaw, may anak siya, may anak ka. Naririnig yung pagmumura niyo. Ituro niyo yung magandang asal sa mga anak niyo. Huwag niyo ipaparinig yung pagmumura. Hindi yan mag-iisip ng ganun kung hindi mo ginagawa. At saka ikaw, marami ka namang time. Bakit madaling araw? Ikaw, paano mo nakikita? Paano mo nasasabi na ganun nga? Tumadaan ako eh. Oo. So, ibig sabihin, binabantayan mo sila, hindi ka nagtitinda. Hindi ka nga nagtitinda. Kasi binabantayan mo sila eh, kaya mo nasabi yan eh. Ang sinasabi mo, parang nangiintriga siya. Oo. Kayong gumagawa ng kwento.
So, ibig sabihin, hindi naman magsasabi ang lalaki sa asawa niya kung di nyo ginagawa. Tama ba? Okay, ito naman, sa puti ulit. Kaya lang lumalabas siya para magwalis, para maglinis ng bahay, para sa kapaligiran. Kahit siya naka-short, walang masama kung naka-short, madumi lang ang mga pag-uutak nyo. Okay, meron akong kaibigan. She is a psychiatrist from New York. Yan, si Doc Rachel. Doc Rachel, ano naman ang masasabi mo? Itong ganitong problema, very Pinoy, di ba? Very Pinoy, very Oo. cultural. So what I observed was that there is such an emotional trauma because of shame and blame. Shame and blame. Between the two of them, and especially if you have children, it's really important to make sure that you are not shaming each other or blaming each other. So I think the first thing is accountability and responsibility, right? So let's say even if your aunt is wearing shorts and flirting with you in your mind, you have the choice to turn away, right? To your point. So we are responsible for our choices. So I think the next big step or next step is for you to have your own home, because it's healthier to live individually. So you're not fighting all the time. Okay, Dr. Rachel Ramos from the New York University. Ayan, okay. So, tingnan natin Attorney Lorna. Meron siyang karapatan na paalisin sila. Ano ba yung sa inyo, rights o may titulo? Ano po, baliwala po. Rights. Rights Rights lang. Okay. Pero ano yon? Meron siyang karapatan na sila'y paalisin. Lahat sila squatter eh. Rights lang yun, di ba? Yes. Yung rights will not give right to others. Hindi transferable yan. Okay. So, pwedeng kung Kanino binigay yung rights? Sino binigay? Bali, nakapangalan po yun sa biyenan ko po. Kasi sa asawa niya. Sa asawa. Yes. Okay. Oo. Yeah. Pero ang nakikita ko, ang bigger problem dito is, tignan natin, anong ugat ng problema? Ang ugat ng problema dito is si Enot. Kasi lahat sila, pamilya. Ang hindi pamilya, kapatid versus kapatid, tiyahin versus pamangkin. Sino ang hindi related dyan? Si Enot. At siya pa yung sumasawsaw, nagpapalala sa problema. Ang problema naman dito, nakikita ko, yung lack of respect sa sarili. Risa, sabi mo maganda ka nga. Pero pag alam mo na meron lang nagsisilip sa shorts mo, respect na lang sa sarili mo. Huwag nating paratingin sa nag-aaway kayo kasi nagsiselos na ito eh. Nagsiselos na yung pamangkin mo. Enot naman, alam mo nagsiselos yung asawa mo, huwag ka nang tumingin. Huwag mo nang gatungan yan. Pero Respetin. sa karapatan, pwede ba niyang paalisin dahil Oh yes. sa asawa niya yung rights eh? Pwede niyang paalisin nga. Kanya, yun ang problema dito. Yung generosity, yung pagtulong nga ni Risa sa pamilya ni Jeneline na nakatira sa kalye lang, pinapalitan ng kasamaan at ng selos. Hindi pwedeng ganun. Kasi dapat maghiwalay na kayo. Meron tayong batas na tinatawag na safe space. Bawal bastos law, no? Meron na yan sa mga ordinansa na yan sa Quezon City at batas na yan. Anong ibig sabihin nun? Yung pagsisilip, no? Yung tinitignan mo, kabastusan yan. Ikaw naman, yung nagbibend ka, hindi pwedeng attraction yung puwet mo, no? Kasi nagbibigay ka ng temptation. So, nagkakabastusan kayong lahat. Ayun, bawal yan sa batas. Pwedeng magkakaso sa safe space law. Dapat ang bahay o ang kalye sa bahay ay safe space. Yun lang po. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Brother June, sinong dapat umiwas? Kasi ganyan yung turuan yan, di ba? Oo. Sinong dapat umiwas? Ang babae o ang lalaki? Halimbawa, pareho silang meron ng... Well, initially, ang babae talaga, lalo ang Pilipina, no? Maingat ang Pilipina sa katawan nila. Ang mga lalaki talagang damuho kami.
Pag may sisilipin talaga. Pero kung meron kang asawa, nandun sa bahay mo yung asawa mo, ba't sisilipan mo yung tiyahin ng asawa mo? Common sense lang. Bakit sinasabi ng iba, siyempre, nasa babae daw yan? Nasa babae daw yan. May ganong kasabihan ng Pilipino. Ate ko rin, miski magubad ng babae sa harap ko, pag talagang ayaw ko, hindi naman, may delikadesa kami mga lalaki. Hindi porke, mga lalaki, hindi porke nakakita ka ng babae, di ba? Miski magubad yan sa harap mo, pag ayaw mo, ayaw mo. Kahit hindi nag-uubad yan, pag gusto mo, talagang kakapangin mong tinamaan ng kulog na yan, di ba? Ang maliwanag dito, Ate Kuring, she owns the property. Yung asawa niya, ang may-ari ng bahay. Nakikitira lang kayo sa bahay. Kayo pa gumagawa ng gulo. I-prove niyo sa sarili niyo, responsable kayo, bubukod kayo. Ngayon, isa sa mga insecurities to eh. Kasi wala ngang sacrament of matrimony. Walang kasal sa civil. So, walang commitment. So, palaging may insecurity ang babae kasi hindi kasal. Anytime pwede siyang iwanan ng lalaki. Yun ang isa. Ayan. Okay. Doc Camille, yung mga bata ang inaalala ko. Kasi ganun yung, yung environment nila. Paano yun? Ang liit-liit ang espasyo, naririnig silang nagmumurahan, ng hindi karapat-dapat. Nakakalungkot nga pong isipin, Ate Kuring, kasi syempre dito nakikita natin ano yung core values na pinapakita dito. Syempre, unang-una, kailangan matutong magrespeto rin yung mga bata. Paano magkakaroon ng respeto kung nakikita nila araw-araw nagmumurahan? Pangalawa, paano magkakaroon ng responsibility yung anak dito nila Enot at saka ni Jenilyn kung nakikita nila na nakikitira sila at wala silang ambisyon na lumipat ng bahay? And then, third, anong klaseng compassion ang ipinapakita nyo kung ang pinapakita rito ay nag-aaway kayo, na magkakamag-anak kayo at hindi kayo nagkakaayos nang sa dahilan na napapalaki lang yung ganitong klaseng sitwasyon dahil si Enot ay nagsusumbong. In the first place, siguro mas maigi, Enot, hindi mo dapat kasi sinusumbong yan. Dapat ikaw mismo marunong kang umiwas sa mga ganyang klaseng sitwasyon dahil kasi nakikitira ka lang. Yun yung punto doon nakikitira ka lang. Ang isang taong desente, ina-earn yung respeto dyan. Kaya nga sinasabi, yung dignidad, yun yung pundasyon ng pagkakaroon ng respeto. At ang dapat ang unahin natin, respeto sa sarili. Kung may respeto kayo sa sarili nyo, hindi kayo gagawa na talagang makikitira kayo, hindi kayo mag-aambag. So, talagang definitely, napakahirap para sa isang tiyahin na nakikitira ng kakayot lahat tapos ginagawa nyo pa ng kwento. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon na ayusin nyo to dahil kasi importante dito, respeto, dignidad, at saka pagiging dissenting tao. Okay, maraming salamat, Doc Camille. Alin kaya ang mananaig? Ang tibok ng puso o ang daloy ng dugo? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, so, pakinggan nga natin yung desisyon ng bawat panig. Ang tingin ninyo, may natutunan kayo ngayon? Meron naman po. Meron naman. Jenilyn? Kasi syempre, kayo yung nakikitira, di ba? Tinatanong ko si Risa, bakit ba hindi mo mapakawalan itong mga ito? Naaawa daw siya. Pero nagmumurahan sila sa bahay. Hindi ba? Again, kasi walang mga trabaho. Kulang sa pera, ang daming kailangan ng mga bata, idle mind, walang ginagawa, ayun, nagpapakitaan ng puwet at saka nagsisilipan ng puwet. Ayun, ang nangyayari. So, parang ang aking nakikita lang dito, una, hahanapan natin ng lilipatan sina Jenilyn at Enot para bumukod na. No? Kakausapin natin ng local government kung saan sila pwede. At saka kung pwedeng mababa ang renta. Okay, so paano naman nila ma-maintain yan? So ganun ulit, bibigyan natin sila ng puhunan para sila'y makabenta ng pagkain. Okay? Itong parati nating pinamimigay, sabi nga kung maayos ang pwesto mo, 500 isang araw, take home mo yon. Ha? So kung marunong ka magpaikot, tuloy-tuloy na yan.
Pero mo 500 piso isang araw, eh ang renta 2,500 lang a month. So kayang-kaya na ninyong bumukod. Kahit na maliit na espasyo lang. Hindi na kayo magkakabusitan, di ba? At ikaw rin naman, na wala ka rin ginagawa, bibigyan ka rin namin ng puhunan para makapaninda ka. Makatulong. Makatulong. Kasi yung trabaho rin ng asawa mo, lulubog lilitaw, right? Okay. O, so, magpatawaran na kayo. Total, tutulungan namin kayo para mas umigi ang buhay. So, yun ang pinakamaganda na hindi kayo nasa iisang maliit na espasyo. Kawawa ang mga anak di ba? O, so, palagay ko, ikaw naman ang nakikitira, ikaw nang tumayo muna. O. Enot. Ikaw, Enot. Ikaw na, Enot. Tayo. Bakala. Baka magselos ka na naman, ha? Kaya nga. Okay. So, yun na ang gagawin natin. Pero sa pag-uwi nyo ngayon, kasi hindi pa naman tayo makakahanap agad-agad, walang murahan, wala nang sigawan, walang silipan, ha? Okay? Tsaka wag ka na kaya magwalis. Habang nandyan siya. Diba? Para wala nang masabi. Okay. Madalas po natin sabihin dito na ang sanga-sangang magpapamilya sa ilalim ng Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may kang harapin ang mga isyo dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. At dahil isang pamilya na naman ang nagkakaayos, ang Pasko ay mayroong pamaskulubong mula sa amin dito sa Face to Face. Nasaan? Ayan. Sako ng bigas para sa lahat. Okay. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Hindi na matiis ng lalaki ang pananakit ng kinakasamang babae. Pag nasaktan niya po ako, talagang gumaganti po ako sa kanya. Nagkukulang ba siya ng lambing sa'yo? Saan? Kulang pa po ba yung lambing na yun? Kuya Matit, loyal siya sa iyong nanay. Madalas din po sila maglambingan pag silang dalawa lang po.